Mga kwentong sumasa inyo, mga damdaming sumasa puso. Kasama si Tony Aquino. Sumasa puso. Tony, ako si Ira, 30 anyos at kasalukuyang umuupa sa isang apartment sa Mandaluyong. Gusto ko pong ibahagi ang ilang parte ng aking buhay. Lumaki ako sa probinsya. Salat ang kinalakihan kong pamilya, pero hindi kami nawawala ng pag-asa sa buhay. At nanatili sa aming mga puso ang mangarap. Sabi nga nila, walang imposible sa isang pangarap, basta't pagsusumikapan. Kaya ito ang araw-araw kong dinadala sa aking buhay. Nakapagtapos ako ng high school, pero hindi na pinalad makapag-aral ng kolehiyo. Kaya naisip kong kumuha na lang ng vocational course. At ito ang nagamit ko para makapasok sa isang coffee shop sa Maynila bilang barista at kung ano pa ang pwedeng gawin ng isang empleyado. Ginagawa ko ang lahat dahil mahal ko ang trabaho ko. Gusto kong makaipon para sa pamilya ko. At kung papala rin, sana makapag-aral din sa kolehiyo. Gusto kong pagtrabahuhan ang pangarap ko. Tulad ng katrabaho ko noon na si Kevin. Naroon na siya sa coffee shop nung pumasok ako. Matanda lang si Kevin sa akin ng 2 taon. Pero para siyang bata kung umasta. Hindi ko lubos maisip kung paano siya naging empleyado doon. Tila may sarili siyang mundo. Kung hindi lutang, ay kung ano-ano ang ginagawa na hindi naman nararapat. Maraming beses siyang nagkakamali at hindi siya matututo sa mga itinuturo sa kanya. Para tuloy tumatagal ang mga gawain naming lahat nang dahil sa kanya. Ang alam ko lang ay mapera ang magulang niya. At pinasok lang siya sa coffee shop para meron siyang pagkaabalahan. Nakakainis na talaga siya. Parati na lang ganito. Anong akala niya may tagasunod sa trabaho niya? Oh, Kevin, bakit ka nandito? Hindi mo pa nalinis yung banyo. Alam mo naman na ikaw ang nakatoka doon. Kevin naman, gawin mo naman ang maayos yung trabaho mo. Mapapahamak tayo sa ginagawa mo eh. Bumalik ka doon sa banyo, linisin mo para makauwi na tayo. Uy, ano ba? Ano ba pinagsasasabi mo dyan? Pwede ba tapusin mo na yung trabaho mo? Malinis na yung mga mug. Yung banyo ang linisin mo ngayon. Kakainis ka. Naririnig mo ba ako? Hoy, ano ba? Iniinis mo talaga ako, no? Ano ka ba? Kita mong busy ako. Ba't kayo istorbo? Anong kasalanan ko? Ay, nako, ikaw pa tong naninigaw. Wala kang kasalanan sa akin pero nakakapi ko na yung ginagawa mo. Ay, wait. Wala ka pa pala talagang ginagawa. Alam mo na nga malinis na yung mga mug, yan pa rin ang inaatupag mo. Yung banyo nga linisin mo. Alam ko. Nakalista sa reminder ko yung trabaho ko. Pwes, oras na para tapusin mong linisin yung banyo. Bakit pakialamera ka? Wala ka bang ibang gagawin kundi makialam? Aba, ibang klase ka rin eh, no? Alam mo, simula nung magtrabaho ka rito, wala ka ng ibang matinong ginawa. Lahat may kapalpakan. Alam mo ba yon? Ba't mo ako pinag-iinitan? Kasi para kang nasa bahay nyo. Eh, nasa trabaho ka ngayon, no? Pareho tayong nagtatrabaho dito. Kung mayaman ka at hindi mo kailangan ng trabahong to, pwede ka namang umalis. Ipaubaya mo sa ibang tao yung trabaho mo. Mas kaya nilang panindigan yan kaysa sa'yo.
Sama mo sa akin. Ako nakikita mo. Nagtatrabaho ako. Kita mo to ginagawa ko. Nililinis ko. Hindi ba trabaho? Ewan ko sa'yo. Puro ka na nga kapalpakan dito. Ang gulo mo pa kausap. Ira! Ano ba yan? Tama na yan. Halika dito. Ano ba? Tigilan mo nga yan si Kevin. Pamangkin niya na may-ari nitong coffee shop. So? Grabe naman. Dahil ba pamangkin siya ng may-ari, hindi na niya gagawin ng maayos yung trabaho niya dito? Sana hindi na lang siya nagtrabaho dito. Pabigat lang naman. Ira, konting pasensya naman oh. Baka ikaw pang mapahamak sa ginagawa mo sa kanya. Nakakainis eh. Kaya pala parang wala lang siyang pakialam sa mga tao dito kasi anak siya ng Diyos. Kadugo pala niya yung may-ari dito. Pero sorry siya, hindi ako natatakot sa kanya. Teka nga, diyan ka lang. Hoy, anong gagawin mo? Hoy, Kevin, halika nga dito. Halika. Ano ba? Bitawan mo ang braso ko. Saan mo ako dadalhin? Halika dito. Aray! Paka-arte mo ha. Aray! Kalalaki mo tao, dalihan mo! Ano ba? Oh, yan. Tapusin mo yan ha. At wag na wag kang lalabas hanggat hindi mo nalilinis bawat sulok. Wala akong pake kung kamag-anak mo yung boss natin. Pag trabaho, trabaho! Diyan ka na nga. Sir? Ira, pasok ka. Sir, bakit niyo po ako pinatawag? Nabalitaan ko ang nangyari sa inyo ni Kevin. Paaalisin niyo na po ba ako sa trabaho ko, sir? Hindi. Hindi yan ang dahilan kung bakit kita pinatawag ngayon. May gusto lang akong sabihin sa'yo tungkol kay Kevin para maintindihan mo siya. Ano ho yun? Lumaki si Kevin na hindi kasama ang mga magulang niya kasi parehong busy sa trabaho. Kaya kasama niya lang parati ang mga kasambahay. Mabait naman si Kevin. Kaso kapag sinusumpong at kapag nasasaway, iba na ang rehistro nito sa kanya. May kondisyon kasi siyang tinatawag na autism. Autism? Kaya pala. Kaya nga pumayag ako magtrabaho siya dito para naman maramdaman niyang normal siya at hindi nag-iisa. Ira? Po, sir? Sana unawain niyo na lang si Kevin. Pagpasensyahan ninyo kasi may mga pagkakataong kakaiba ang kilos niya at talagang susubukan niya ang PC niyo. Pero mabait naman siya at hindi niya sinasadya ang mga pagkakamaling nagagawa niya. Maaasahan ba kita, Ira? Oo, sir. Pasensya na po kung nagawan ko ng mali si Kevin. Promise ako hindi na mauulit yon. Lalo na ngayon na alam ko na yung pinanggagalingan niya. Tony, aaminin ko, wala akong masyadong alam tungkol sa kalagayan ni Kevin. Siya lang naman kasi ang taong kilala ko na may kondisyon na kung tawagin ay autism. Ang alam ko lang ay hindi tulad sa normal na tao ang takbo ng kanilang pag-iisip. Gaya ni Kevin, hyper siya minsan, pero may pagkakataon din na tulala at tahimik. Kapag may gusto siyang gawin ay ginagawa niya. Nakakausap naman namin siya na maayos, yan ay kapag gusto niyang makipag-usap. Naikwento ko rin na may pera nga ang mga magulang ni Kevin. Pero hindi na siya dinadala sa espesyalista mula nang naging teenager na siya. Nakakapagsalita naman daw kasi ng maayos si Kevin at kaya ng kumilos na mag-isa. Matalino rin daw kung tutuusin si Kevin. Hindi naman daw ganun kalala ang kanyang kondisyon. Pero hindi ako kumbinsido. Palibhasa ay naging abala kasi sila sa pagtatrabaho sa ibang bansa. Kaya tuluyan na nilang iniasa sa dalawang kasambahay ang pag-aalaga sa kanilang anak. Doon na ako nakaramdam ng awa kay Kevin. Inamin ko rin sa sarili ko na mali nga naman
Nasungitan at kagalitan ko si Kevin nang hindi inaalam ang kwento ng kanyang buhay. Tony, upang maging maayos ang pakikisama ko kay Kevin, hinahanda ko ang aking sarili. Nagbasa-basa ako tungkol sa kondisyon niya. Kapag may sumpong siya o wala sa mood, hindi ko na siya pinipilit na kumilos. Pinababayaan ko na lang na gawin niya ang kailangan niyang gawin para kumalma. Akala ko siya ang mas pinagpala sa amin dalawa dahil may kaya ang pamilya niya. Yun pala ay kabaligtaran. Hindi man kami mayaman, pero meron akong maayos na relasyon sa aking pamilya. Hindi namin pinababayaan ang isa't isa. At masasabi ko na kahit marami na akong pagsubok na pinagdaanan, matatag pa rin ang aking mentalidad. Ira, mauna na ako ha. Ikaw nang bahala dito. Alam mo naman, may lakad kasi ako. Ay sus, sino naman ka-date mo? Susumbong kita sa jowa mo. Ikaw talaga? Intriga. Ang boyfriend ko lang naman ang kadate ko. Sige na, alis na ako. Ay, teka, yung basura pala, nalagay mo na ba sa likod? Yung anak ng Diyos ang nakatoka. Ayun, mukhang nasa exit na. Kanina pa niya nilabas. Pero ewan ko ba, hindi pa nakakabalik. Baka may sumpong na naman. Ikaw talaga. O sige na, umalis ka na. Puntahan ko na lang dun sa likod. Bakit kaya natagalan to? Kevin! Bakit hindi ka pa bumalik sa loob? Kanina ka pa raw dito Alam mo naman na closing time na. Halika na, tigilan mo na yung kakatambay mo dyan. Mag-ayos na tayo sa loob para makauwi na. Ganda talaga ng stars. Alam mo, itong stars na to, nasa past yan. Ano? Ewan ko sa'yo. Pasok na ako. Ira, Oh, date tayo. ano? Labas tayong dalawa. Date. Ikaw, ako. Ikaw talaga puro kabiro. Seryoso ka ba? Oo, hindi ako nagbibiro. Date tayo. Ewan ko sa'yo, bala ka dyan. Pasok na ako sa loob. Ira, gusto ko lumabas tayo. Kain tayo kahit saan mo gusto. Libre kita. Sige na. Huy, sana okay ka lang. Okay ako. May lagnat ka ba? Nagsasalita ka ng ganyan. Wala. Bakit naman tayo magde-date? Gusto ko kasama ka. Alam mo, mabuti pa babalik na ako sa loob ha. May mga ayusin pa kasi ako eh. Ikaw na bahala dyan. Tumingin ka na lang doon sa langit hanggang gusto mo. Sige na. Loko yung Kevin na yun. Bakit kasi siyang iniisip ko? Patulugan niyo naman ako. May trabaho pa ako bukas. Sino kaya to gabi na? Hello? Sino to? Hi, Ira. Si Kevin ito. Teka nga, bakit ka ba tumawag? Gabing-gabi na. Matutulog na yung tao eh. Naantok na ako. Istorbo ka. Ira, payag ka na, date tayo. Dapat mo ko i-date. Punta tayo sa dalawang lugar. Yung isa gusto ko, yung isa gusto mo. Sa akin gusto ko museum. Ikaw, saan mo gusto? Ewan ko sa'yo. Alam mo, tigilan mo ako ha. Hindi ako natutuwa dyan sa kawirduhan mo na yan. Tulog na ako. At itulog mo na rin yan. May trabaho pa tayo bukas, okay? Ira, saan mo gusto? Bye na, malulubat na ako. Kainis. Date. Ewan ko sa'yo, Kevin. Buti pa matulog na lang ako.
ba? Bakit naaaning ka? Si Kevin lang yun eh. Si Kevin. Date. Date? Kami? Saan naman kami pupunta? Pwede kaya? Baka naman pwede. Ay, Ram, ayos ka nga. Huwag mong isipin si Kevin. Huwag mong isipin. Tulog ka na. Tulog ka na. For sure, bukas, malilimutan din ni Kevin yung mga pinagsasabi niya. Tony, halos wala akong tulog nung gabing yon. Sa totoo lang, may itsura naman si Kevin. Matangkad siya, medyo hukot nga lang ang tindig, pero wala namang kaso sa akin yon. Medyo malaman ang pangangatawan, pero malakas siya at kayang magbuhat ng mga mabibigat. Kahit papaano naman ay medyo nagagamay ko na rin ang mga kilos at reaksyon, mga reaksyon ni Kevin sa mga bagay-bagay. Hindi na rin ako masyadong naiinis o nasistress sa kanya. Katunayan, nagagawa na naming magbiruan at magkulitan paminsan-minsan pagkatapos ng trabaho. Kumbaga, nagiging komportable na kami ni Kevin sa isa't isa. At marahil yun ang dahilan kaya naisip niyang ayain ako na lumabas. Gusto niyang maging malapit kaming magkaibigan. Isang bagay na pwedeng-pwede naman, basta wag lang sanang mahaluan ng mali siya. Dahil aaminin ko sa inyo, Tony, noong mga panahon na yun, ay lagi na akong nag-aalala para kay Kevin. Paggising ko pa lang, siya na naiisip ko. At bago matulog, sinasama ko rin si Kevin sa aking mga dasal. Tony, kinabukasan ay hindi pa rin nalimutan ni Kevin ang pag-aya niya sa akin na lumabas at mamasyal. Siyempre tumanggi ulit ako. Ilang araw pa niya akong hindi tinantanan, kaya naman napilitan din akong pumayag. Linggo noon at pareho naming day off. Sa coffee shop muna kami nagkita bago kami pumunta sa isang museo sa Maynila. At habang nililibot namin ang lugar, wala ring tigil si Kevin sa kakakwento tungkol sa mga larawang nakikita niya. Pagkatapos noon ay kumain kami sa isang maganda pero hindi naman kamahalang restaurant. Gusto sana ni Kevin na siya ang magbayad ng lahat. Pero hindi ako pumayag. Ayokong gastusan niya ako dahil para sa akin, lumabas kami bilang magkaibigan. Kasi kahit malapit na kami sa isa't isa, ayoko ring samantalahin ang kondisyon ni Kevin. Oo, sinasabi niya na gusto niya ako, pero baka naman kasi hindi niya lang naiintindihan ang nararamdaman niya. Baka mamaya, gusto niya lang akong maging kaibigan at hindi na higit pa roon. Ang tanging magagawa ko lang ay alagaan at protektahan siya sa abot ng aking makakaya. Kaya nga binabantayan ko siya hanggat maaari. Lalo na kapag maraming customer sa coffee shop. Dahil tiyak na marami ang tulad ko, nahuhusgahan muna si Kevin base sa mga pagkakamaling nagagawa niya. Teka, meron pa ba kaming stocks ng takip ng takeout? Ilang plastic pa ba to? 1, 2, 3, 4. Oh, okay pa to. Teka, i-note ko nga lang. Tissue. May mga tissue pa ba? Ayla!
siya! Dali na! Oo, teka. Dali! Baka mapano na si Kevin! Tanga ka ba? Hindi mo man lang maayos-ayos yung trabaho mo? Sorry, sir. Kanya ba humingi na sorry? Sorry lang? Tapos di ka pa makatingin sa akin, hoy! Shh, hoy! Nandito ako, tumingin ka sa akin! Nag-sorry na ako. Ano ba to? Baliw ba to? Sintu-sintu ba to? Hindi ako baliw! Hindi ako baliw! Ako siguro sinlate ng munggo. Teka, ano nangyayari dito? Sir, sorry po. Pero wag naman kayong ganyan kung makapagsalita. Aba, nagkampihan pa itong mga mokong na to. Ano, spokesperson ka ba nitong tanga na to? Alam mo ba kung anong ginawa ng abnoy na yan? Pinapapunasan ko tong mesa pero hindi niya pinunasan kasi hindi daw niya trabaho. Eh, kita mo natapon yung kape ko, oh. Anong gagawin ko dyan? Ako magpupunas ng mesa? Ako magmamap? Ano pa silbi nyo? Tsaka ba't kumuha kayo ng baliw? Ng tanga? Sir, gusto ko lang ipaalam sa inyo na hindi baliw, sintu-sinto o tanga si Kevin. Isa po siyang mabait at matalinong empleyado dito. Nye, tignan mo nga. Hindi nga makatingin ng diretso yan eh. Pare-parehas kayo mga pulpul, mga walang kwenta, walang silbi. Lalo na yung gunggong na yun. Uy, ano ba problema nyo? Bakit ba kayo nananakit? O bakit? Sinisigawan mo ko? At talagang hindi trabaho ni Kevin na magpunas, lalo na sa isang kagaya mo na masama ang ugali. Pagpunas lang ng mesa, ganyan ka makaasta. Wala kayong konsiderasyon. Abay, lintik na to. Ano gagawin mo? Sasaktan mo kami? Umalis ka na! Hoy, sino ka para paalisin ako? Umalis ka na! Alis! 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 Anak ng... Alis! Tinulak mo ako? Halika nga dito nang makita mo yung hinahanap mo. Ha? Ikaw, ha? Kevin! Kevin, wag! Tama na, sir! Tama na, sir! Hindi kayo nyo kaya! Oh, yelo. Lagay mo sa kamao mo. Ikaw naman kasi, Kevin. Manununtok ka na nga lang, hindi ka pa tumama. Nasuntok mo yung dingding sa halip na yung customer na masama yung ugali. Pambihirang yun. Tingin nga ng mukha mo. Ay, buti hindi pumutok yung bibig mo. Pero namamagayang kilay mo. Oh. Aray! Masakit. Yaluhan mo rin. Aray! Kevin naman kasi, bakit pumatol ka sa customer? Dapat bumalik ka na lang sa counter tas tinawag mo ko. Di ba nga sinabi ko na yan sa'yo na pag may bad na customer, ipapasa mo sa akin. Huwag mong hintayong uminit yung ulo nila. Wala akong ginawang masama. Oo nga, doon na tayo. Pero alam mo naman na hirap kang basahin yung kilos o ugali ng isang tao eh. Kaya pag nakita mong nagsusungit na, umiwas ka na. Pasalamat na lang tayo, pumayag makipag-areglo yung customer. Tsaka buti na lang walang masyadong tao. Baka mamaya may mag-post tungkol sa atin. Lagot na. Ay! Pati ikaw, galit. Huwag mo na ako kausapin. Umalis ka na. Iwan mo na ako. Iwan nyo na ako lahat. Hindi ko kayo kailangan. Kaya ko sarili ko. We. Hindi ako nagbibiro. Hindi ko kayo kailangan. Hindi kita kailangan. Sus, nagdrama pa nga. Ay. Kevin, hindi ko sigurado kung naiintindihan mong sitwasyon mo. Pero hindi ka normal na... Mali. Hindi ka ordinaryong tao. May espesyal kang kondisyon. Isang kondisyon na hindi lahat ng tao makakaunawa. Kaya nga nandito ako para sa'yo eh. Para tulungan ka. Para protektahan ka. Para gabayan ka. Kaya please, itaboy mo na lahat, wag lang ako. Kasi pag pati ako nawala sa tabi mo, taga mo sa bato. Sigurado kung hindi mo na alam kung anong gagawin mo sa buhay mo. Tony, ilang beses nang nasungitan si Kevin habang nasa trabaho. May ilang pagkakataon din na inirereklamo siya sa amin ng ilang customer. Nung una ay kabado pa ako sa tuwing nangyayari yun. Pero nung tumagal, nasanay na rin ako. Hindi ko na masyadong iniintindi ang sumbong ng mga customer. Ang tanging inaalala ko na lang ay ang pakiramdam ni Kevin. May mga kapatid din kasi ako, Tony.
Naiwan sila sa amin sa probinsya. Kaya naman sanay akong mag-alaga ng tao. At meron akong matinding kagustuhan na protektahan si Kevin mula sa masalimuot na mundo. At ang kagustuhang yun ay lalong lumalalim sa paglipas ng mga buwan. Tuluyan na akong nahulog kay Kevin. Pero hindi ko ito pinapaalam sa kanya. Pakiramdam ko kasi wala ako sa posisyon para magmahal ng isang tulad ni Kevin. Kailangan ni Kevin ng isang tagapangalaga. At yun lang ang kailangan kong pagtuunan ng pansin. Tila pareho ang nararamdaman ni Kevin sa akin. Malaya niyang ipinapahayag na gusto niya ako bilang isang babae. Na nais niya ako na maging girlfriend. Pero syempre ayoko. Dahil gaya ng sabi ko kanina, hindi ko alam kung naiintindihan ba ni Kevin ang salitang mahal o kung may kakayahan siyang magmahal. Pero hindi talaga sumuko si Kevin. Sinuyo niya ako sa mga paraan na alam niya. At ilang buwan din ang itinagal ng panunuyo niya bago ko tuluyang tinanggal ang pader na pilit kong inihaharang sa pagitan namin. Tony, naging kami na nga ni Kevin. Marami ang natuwa para sa amin. Kaya lang, meron ding mga tao ang hindi sang-ayon sa aming relasyon. Mano po, Nay? Mano po, tita? Kaawaan kayo ng Diyos. Ira, sana nagsabi ka ng maaga na dadalaw pala kayo. Para sana man lang nakapaghanda ako. O siya, upo na kayo. Teka lang ha, magpapabili ako ng merienda. Ay, Nay, wag na ho. May dala kaming makakain. Kaya wag ka na mag-abala. Masarap po dala namin. Galing coffee shop. Pastries. Ah, ganun ba? Salamat. Ira, mabuti naman naisipan mong dumalaw. Habang tumatagal nahihirapan akong hagilapin ka. Pasensya na po, Nay. Marami lang po kasi talagang inaasikaso. Pero alam ko naman pong gusto niyo akong makita sakto, ipapakilala ko po sa inyo si... Ano po, nagpunta kami para makilala nyo rin ako. Ako po si Kevin. Kevin po, Kevin. Oo. Kevin. Tita, masaya po ako na girlfriend ko na po ang anak ninyo. Mukha nga. Mahal na mahal ko po siya. Mahal na mahal niya ako. Lahat po ginagawa niya para sa akin. Masaya po ako. Ganon ba? Buti naman kung ganon. Ito kasing si Ira. Kumusta po kayo, tita? Ha? Mukhang mainit po dito. Maayos naman. Ganito talaga dito. Naiinitan ka ba? Meron naman kaming electric fan. Baka gusto mo bang... Sabi ni Ira, yung kinalakihan niya mahirap daw. Ha? Uy, Kevin! Pero maganda po at mabait ang anak ninyo. Naturuan niyo siya ng magandang asal. Hindi tulad ng iba. Oo. Mahirap man kami pero mabuti naman ang pagkatao namin. Kasi syempre... Nakakapagod magbiyahe dito? Muntik pa akong masuka. Buti nakayanan ko. Teka, kain muna tayo. Ihanda ko muna itong mga dala namin, Nay, ha? Kailangan mo ako, Ira? Kailangan mo ako? Ira, ako na mag-aayos niyan. Kaya ko yan. Banding kayo, nanay mo. Naku, ako na. Bisita ka dito Bisita ako, hindi na ako magtatrabaho. Parang sa coffee shop lang din. Saan ba kusina? Dito? Dito ba yon? Dito? Dito kusina nyo? Dito? Naku, teka ha. Ako na lang kaya maghahanda niyan. Hindi pa kasi ako nakakapaglinis Tsaka... Hindi pa naugasan itong mga plato. Siguro dahil matanda ka na, tita, kaya hindi mo nagawa.
Matanda na si tita, di ba, Ira? Ha? Ako na dito. Ako na. Kevin? Kaya ko to. Huhugasan ko to. Usap kayo ni tita. Ay, hindi. Wag Ako na. Ako dyan. na. Wag mo na pakialaman yan. Huhugasan ko to. Kevin, umupo ka na doon. Hugasan ko Sige to, na. Ira. Hugasan Sige na. ko. Kevin! Ikaw umupo doon. Mag-usap ni nanay. Sige na, doon ka na. Kevin! Doon ka na, maghuhugas ako Kevin dito. naman! Doon ka na kay tita, kausapin mo na siya, magbanding kayo. Magbanding kayo, dali. Sige. Nay, Nak, ayos lang ba yung nobyo mo? Bakit parang may kakaiba sa kanya? Wala pang 5 minutong magkakilala kami pero bigla na lang siyang nagkaganyan. Hindi ko maipaliwanag pero parang aligaga na ewan. Nay, ano kasi, paano ba to? May espesyal na kondisyon po kasi si Kevin. Espesyal na kondisyon? Meron ho siyang, sabihin na nating konting problema sa pag-iisip. Autism daw eh. Kaya lang hindi ko masyadong alam yung mga detalye nung tungkol sa kondisyon niya. Minsan lang po nagpa-doktor si Kevin tapos hindi na nagkaroon ng follow-up. Teka lang ha, autism. Ibig sabihin, autistic yang si Kevin? Ano ba? Hinaan mo naman yung boses mo. Tama nga. Autistic ba si Kevin? May tuliling. Walang tuliling si Kevin. At utang na loob naman, wag mo ring isiping baliw siya ha. Hindi siya ganun. Sus, pagagandahin mo pa yung kondisyon niya, ganun din naman yun. Nay, iba po yung baliw kumpara sa kondisyon ni Kevin. Oy, anong pinagkaiba? Sige nga. May isip pa rin po si Kevin. Iba lang yung paraan niya ng pag-iisip. Iba lang kung paano niya tingnan at unawain ang mundo. Pero Nay, sigurado ako matinuho siyang tao. Nakakausap niyo naman po, di ba? May damdamin, nakakaintindi kahit papano. At higit sa lahat, marunong siyang makaramdam ng iba't ibang emosyon. Pasensya na anak ha. Hindi ko gustong maging mapanghusga, pero ano bang nagustuhan mo sa Kevin na yan? May itsura nga, sige. Pero may problema sa pag-iisip? Talaga ba? Si nanay naman, hindi ko akalaing mapanghusga pala kayo. Bakit nahihirapan kayong unawain yung paliwanag ko? Bakit parang kahit anong sabihin ko, iisa lang naman yung nasa isip nyo at yun ay baliw si Kevin? Hindi naman sa ganun anak. Ang akin lang, marami na akong naririnig tungkol sa autism na ganyan. Mahirap yung pinasok mo, Ira. O ikaw na rin ang nagsabi, iba yung paraan nila ng pag-iisip. Ay tignan mo nga ngayon, kinakausap ko lang biglang naghugas ng plato. Paano kayo nagkasundo na maging magkarelasyon? Alagain yung ganyan. Ako, mahirap pakisamahan. Magulo, maingay. Nakakaistorbo sa ibang tao. Tapos, ginawa mo pang boyfriend? Di pati kami sasakit ang ulo niyan. Nay! Pasensya na, Ira, ha? Pero nagsasabi lang ako ng totoo. Anak kita. At kapakanan mo lang ang iniisip ko. At ngayon pa lang, sinasabi ko na sa'yo. Hindi ko gusto yung Kevin na yan. Sige, boyfriendin mo lang ngayon. Pero wag na wag mong pakakasalan yan. At Diyos mio, ay naku, wag na wag ka rin magpapabuntis. Dapat ang makatuluyan mo yung makakatulong sa'yo. Hindi yung bawat araw ikaw ang magsasakripisyo. Tita, uwi na po kami. Gusto ko po, dadalaw agad ako dito ha. Pwede o, dalaw ako ulit. Nako, pwede naman. Pero yung biyahe, hindi ba po nakakahilo? Oo nga Kaya ayos lang kung wag ka nang dumalaw. Nay,
Kami na lang ang pupunta sa inyo. Di ba, Ira? Kevin, halika na. Alis na tayo. Sorry, nanay. Aalis na talaga kami. Sa susunod ulit, magdadala ako ng favorite nyo. Promise po. Sige. Nice to meet you. Bye-bye po. Halika na, Kevin. Sige. Bye-bye, nanay. Ano, kumusta ka? Ayos ka lang? Napagod ka ba sa paghuhugas ng mga kinainan natin? Ayos lang. Ayos lang. Masaya. Masaya. Bait ni nanay, no? Oo, mabait si nanay. Balik tayo doon. Masaya kasama si nanay. Kailan tayo babalik? Kailan? Ha? Bukas? Balik tayo bukas? Naku, wag bukas. May pasok tayo, di ba? Sa bukas ng bukas? Hindi ko sigurado eh. Bakit? Pwede naman eh. Depende. Tingnan natin kung kailan tayo may oras ulit. Pero matagal pa yun eh. Mamimiss ka ni nanay. Kevin, pwede wag na muna natin isipin si nanay. Babalik tayo kapag pwede na, ha? Pero mas maganda siguro kung pagtuunan na lang natin muna ng pansin yung trabaho natin. Tsaka, kakausapin ko pala si boss. Sasabihin ko, dadalhin ka namin sa espesyalista. Espesyalista? Ano yung espesyalista? Doktor. Doktor? Anong doktor? Doktor na pwedeng tumulong sa'yo para mas matutukan yung kalagayan mo. Kalagayan? Kalagayan na? Kalagayan mo? Yung lagay ng isip mo. Tingin ko kasi kailangan mo na ng tulong. Kailangan natin ng tulong para malaman natin yung mga dapat nating gawin. Para mas gumaan yung pakiramdam mo. Yung mga pumapasok sa isip mo, gano'n. Kevin, magtiwala ka lang sa akin, ha? Gagawin ko ang lahat para matulungan ka. Para mas maging maayos ang buhay mo. Para hindi ka na mamaliitin o pagtatawanan ng ibang tao. Lalo na ng nanay ko. Tony, dismayado ako sa unang pagkikita ni nanay at Kevin. Naroon din ang mga kapatid ko pero kunwari, abala sila sa ano-anong gawain. Kaya hindi nila masyadong nabigyan ng sapat na oras si Kevin. Lalo tuloy akong naawa kay Kevin. Kulang na nga siya sa pagmamahal ng kanyang mga magulang, pati ba naman sarili kong pamilya. Gusto rin siyang itaboy. Lalo tuloy umigting ang kagustuhan ko na manatili sa piling ni Kevin. Gusto kong patunayan sa kanila na hindi man pangkaraniwan ang relasyon namin, magagawa pa rin naming lagpasan ang lahat ng pagsubok. At mapapatunayan ko sa lahat na espesyal man si Kevin, may karapatan siyang magmahal at mahalin. Tony, matapos ang 2 taon bilang magkasintahan, nagdesisyon kaming magsama sa iisang bubong. Isang kasambahay na lang kasi ang kasama ni Kevin at matanda na ito para mag-asikaso pa ng isang tao na may espesyal na pangangailangan. Doon na pumasok sa isip ko na magsama na kaming 2. Una sa lahat, nasa hustong edad na kami. Pangalawa, mas maaalagaan ko si Kevin kung kasama ko siya. Kaya mula sa bed space ay lumipat ako sa isang apartment na may 2 kwarto. Total naman ay wala na akong balak na humanap pa ng iba. Kaya wala naman sigurong masama kung subukan na namin ni Kevin na mamuhay na parang mag-asawa. Noong mga unang buwan ng pagsasama namin ni Kevin, matinding adjustment ang aming ginawa. Lalo na sa parte ni Kevin. May mga nakasanayan siyang gawin na gusto kong baguhin. Gaya ng oras ng pagkain,
mga klase ng pagkain na lulutuin, lalo na mga gawaing bahay. Sinubukan ko naman turuan si Kevin. Matalino naman siya at maaasahan sa ilang mga bagay. Pero Tony, gaya rin ng ibang mga magkakarelasyon, nagbabanggaan din ang aming mga personalidad. Lalo na nung kumuha ako ng ekstrang trabaho para matustusan ang mga pangangailangan namin ni Kevin. Siyempre gusto kong pag-ipunan ang plano kong pagpapadoktor sa kanya. Ayoko naman kasing humingi ng tulong pinansyal sa mga magulang niya. Kinuha ko si Kevin sa puder nila, kaya nararapat lang na ako ang sumagot sa pagpapadoktor ng nobyo ko. Grabe, kapagod. Sakit ng likod ko. Buti na lang nasa bahay na ako. Gusto ko nang matulog. Kevin, kumain ka na ba? Kevin, ano to? Anong nangyari dito? Bakit ang kalat-kalat? Ba't may basura sa sahig? May mga plato at baso pa dito sa center table. Ano to? May natapon bang kape? Diyos ko, nagkalat ang mga damit. Kevin, ano ba to? Hoy! Asan ka ba, Kevin? Mahal! Nandito ako sa kwarto. Kevin, anong nangyari dito sa bahay? Bakit parang dinaanan ng bagyo? Puro kalat kung saan-saan. Ano bang pinaggagawa mo dito? Wala, lilinisin ko rin. Unahin ko to. Uunahin ang alin? Nakakalat eh. Aayusin ko to mga damit, tutupiin ko. Bagong laba mo to, di ba? Ayusin ko lang tong mga damit. Kevin, okay ka lang? Plinansya ko na yan kahapon pa eh. Nananahimik yung mga damit sa basket tapos bigla mong guguluhin. Sana inuna mo muna yung dilubyong iniwan mo sa sala at kusina. Dapat ako nagplansya nito kahapon. Sabi mo kaya mo. Pero tingnan mo, gusot. Diyos ko naman, Kevin, anong gusot? Saan gusot? Yung sala at kusina, tingnan mo, hindi ang lintik na damit na yan. Galit ka? Hindi. Hindi ako galit. Sinasabi ko lang ang sitwasyon. Eto ako, pagod na pagod galing trabaho. Tapos pag-uwi, ganito yung aabutan ko? Magulong bahay? Pati itong kwarto para nang dinaanan ng bagyo? Paano na yan? Sino maglilinis? Ako na naman. Ako na lang palagi. Ilang beses na ba kitang kailangan pagsabihan? Sabi ko, aayusin ko yan. Aayusin ko yan. Pati ito. Ito, tsaka ito. Aayusin ko lahat. Inuna ko tong mga damit. Tumutulong ako. Galit ka? Hindi nga ako galit. Hindi ako galit. Galit ka eh. Pinagtataasan mo ako ng boses. Yung tono mo, hindi ko gusto. Nagagalit ka sa akin. Sinisigawan mo ako. Sinisigawan mo kita! Ayan, okay ka na? Okay ka na? Nakakabwisit ka na kasi. Ilang beses ko nang sinabi sa'yo na huwag kang magkakalat. Huwag mong bababuyin tong bahay natin. Huwag ka nang dumagdag sa mga problema ko. Kapag kumain ka, hugasan mo yung mga ginamit mo. Pag nangangati yung utak mo na magbutingting ng kung ano-ano, magkulong ka sa kwarto. Pero anong ginagawa mo? Hindi mo ako sinusunod. Ginagawa mo lang kung anong gusto mo. Wala kang pakialam sa akin at sa nararamdaman ko. Puro ako na lang ang nagpapasensya. Ako na lang palagi. Pagod na ako sa'yo. Pagod na ako sa'yo. Ang sama mo. Ang sama-sama mo sa akin. Ayan na. Ayan ang damit mo. Ayan na. Aray! Huwag mo nga akong batuhin. Kunin mo na lahat yan. Hindi ko na ayusin yan. Bahala ka. Pagod na rin ako. Ayoko
Okay ka lang ba? Galit ka pa rin? Hindi ako galit. Okay. Hindi pala malinis yung drawer, may alikabok. Sandali, lilinisin ko. Kevin. Kevin, mahal. Dito ka muna. Upo ka lang sa tabi ko. Usap muna tayo. Upo ka muna, halika. Upo ka. Sige. Kevin, siguro kailangan natin mag-usap. Yung masinsinan. Kailangan meron na tayong parang batas na kailangan sundin dito sa bahay. Tulad nung nangyari kanina, ayoko nang mag-away tayo kasi mahal kita eh. Iniintindi kita. Iniintindi kita hanggat kaya ko pero hindi naman pwede na ganito na lang palagi. Kapag pinagsasabihan kita, tumataas lang ng konti yung boses ko. Pero dapat hindi mo ko sinasabayan. Nagagalit ka rin kasi feeling mo nagagalit ako sa'yo. Pero ang totoo hindi naman kasi... Uy, teka nga, Kevin, nakikinig ka ba? Kevin, ano ba yung hawak mo? Bitiwan mo nga muna yan. Huwag ka muna gumawa ng kung ano-ano pwede. Pakinggan mo muna ako. Mahal naman. Ay, ano ba naman to? Sorry, mahal. Pwede mo bang ulitin yung sinabi mo? Hindi ko rinig eh. Anong sabi mo? May sinasabi ka eh. Anong sabi mo? Hindi, wala. Wala, wag na. Saan ka punta? Magpapahangin lang. Samahan kita. Hindi, diyan ka na lang. Sasama ako. Sasama ako sa'yo, Ira. Kevin, pwede ba? Dito ka lang. Wag mo akong susundan. Gusto ko muna mapag-isa. Tony, mahaba naman ang pasensya ko. Pero sa loob ng 2 taon naming pagsasama, may hangganan din naman ang lakas ko. Kasi bukod sa pagiging magulo sa bahay, ako rin ang sumasalo ng bawat sumpong ni Kevin. Nariyan yung iiyak siya ng pagkalakas-lakas. May mga pagkakataon din na nakikipagbuno talaga ako sa tuwing gusto niyang lumabas ng bahay at magtatakbo. Kapag kaganon, ay hindi sinasadya ni Kevin na masaktan ako ng pisikal. Ilan lamang yun, Tony, sa mga hindi kaaya-ayang karanasan ko sa relasyon namin ni Kevin. Pero sa kabila ng lahat, ay hindi ako nakikipaghiwalay. Ma-pride din kasi akong tao. Umabot ako sa puntong titiisin ko na lang ang paghihirap. Mapatunayan ko lang sa mga tao na tama ako at mali sila. Pilit kong winawaksi sa isip ko ang makipaghiwalay kay Kevin dahil ayokong mapahiya sa pamilya ko at sa mga magulang ni Kevin. Okay ka lang dyan? Sa hinuhugasan mo, mahal? Baka naiinis ka kasi ikaw ang naguhugas. Pwede ako pagkatapos kong punasan tong mesa, punasan ko lang to tapos ako na dyan. Ako na dyan, Ira. Okay lang ako, kaya ko to. Sige na, tapusin mo na yan tapos magugas ka ng kamay mo. Okay. Mahal. Gusto ko ng baby. Sabi mo? Pwede na ba tayong mag-baby? Ano? Babe, anong baby sinasabi mo dyan? Bakit mo naman naisip yan? Eh kasi ang boring na sa bahay. Boring? Boring! Wala tayong ibang kasama kaya maganda may baby. Para masaya ang bahay. Yung bahay nung tita ko, nung nakaraan ang saya-saya. Ang daming mga bata, mga pamangkin ko. Siguro kailangan na natin ng baby para masaya din dito. Saka, matagal na tayong magkasama. Pwede na tayong maging mommy, tsaka maging daddy. Alam mo, siguro mas maigi bilisan na lang natin itong paglilinis para makapag-ready na tayo sa trabaho. Ira, ayaw mo ba? Wala ka bang balak na magka-baby? Gusto mo ganito lang? Tayong dalawa lang? Ang lungkot nun. Tayong dalawa lang? Yun lang gusto mo?
Ayaw mo ng baby? Hindi sa ganon. Ang akin lang, wag muna ngayon. Bakit? Ayaw mo mag-baby, no? Ayaw mo maging nanay? Mahal, wag na muna natin pag-usapan yan, ha? Medyo naiinis na ako eh. Next time na lang natin pag-usapan yan, ha? Kapag ano... Baby lang naman? Gusto kong baby lang tapos maiinis ka na? Baby lang? Baby lang yun sa'yo, Kevin? Para sabihin ko sa'yo, ibang responsibilidad ang pagpapalaki sa bata. Mahirap, patrabaho, demanding, at higit sa lahat, magastos. Hindi mo nga magawang alagaan ang sarili mo tapos magdadagdag ka pa ng isa pang pasakit? Kasi ganito ako? Oo, Kevin. Dahil ganyan ka. Alam mo naman di ba? Hindi ka normal. Hindi ka normal. Kapag magkakaanak tayo, sino mahihirapan? Ako naman Ako magbubuntes, ako manganganak na pagkasakit-sakit at ako mag-aalaga sa bata. Kasi alam nga namang ikaw, di ba? Hindi ko ma-imagine na magka-baby tayo sa ganitong sitwasyon, Kevin. Hirap na nga ako na ikaw lang ang kasama ko Tapos magkaka-baby pa tayo? Doble-doble parusa naman yata yun. Hindi naman ako bata para alagaan. Hindi ka nga bata, pero ikaw ang pinakamalaking pabigat sa akin. Pabigat? Oo, pabigat. Hindi ako pabigat. Ayaw mo lang ng baby. Ayaw mo ng responsibilidad. Di mo pala kaya. Mahina ka. Anong sabi mo? Kapal na mukha mo, sabihan ako mahina. Lintik ka na, pagtisan nga kita. Ilang taon ako nagdurusa dahil sa'yo. Hirap na ako pero pinanindigan pa rin kita. Yung ba Kevin ang mahina? Ha? Alam mo, sige, didiretsuhin na kita. Ayokong magkaanak sa'yo dahil baka mamaya maging katulad mo yung anak ko. Bakit ka ganyan? Pinipilit ko naman maging mabuting tao. Pinipilit ko. Pero bakit hindi ka masaya? Bakit hindi ka pa rin masaya? Puro na lang mali ang nakikita mo. Nakakasakit ka na. Sakit. Oh, tapos ano? Anong gagawin mo? Tutuyuin ka na naman! Tutuyuin ka na naman! Galit 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 ka na naman! Ano? Galit ka na Makikipag-away naman! ka na naman! Galit ka na naman! Ubusin mo na naman ang pasensya ko! Sige! Magwala ka! Magsisigaw ka! Saktan mo na rin ako para matapos na to dahil ayoko na! Ayoko na, Kevin! Sawang-sawa na ako! Hindi ko na kaya! Ayoko na sa'yo! Ayoko na sa'yo! Kevin! Makinig ka! Maghiwalay na tayo! Nagkamali ako! Akala ko kaya ko Akala ko ako lang yung kailangan mo pero... Kevin, pagod na ako! Pagod na ako maging partner at magulang sa'yo! Hindi ganito yung buhay na pinangarap ko para sa atin. Kapag nanatili pa tayong ganito, lalo lang kitang masasaktan. Hindi ko alam kung may isasama pa yung trato ko sa'yo dahil hindi ko na kasi kilala yung sarili ko. Kaya patawarin mo ako, Kevin. Patawarin mo ako kung iiwan na kita. Kasi tanggap ko na. Hindi na kita maisasalba. Tony, nagdesisyon akong tapusin na ang 4 na taong relasyon namin ni Kevin. Dahil alam ko na kapag tumagal pa kami, ay lalo lamang kaming magkakasakitan. Sa ngayon ay lumipat na ako ng tirahan at ng trabaho. Huling kita ko kay Kevin ay nung hinatid ko siya sa bahay nila, dala ang mga gamit niya. Hanggang ngayon ay nanghihinayang at nakukonsensya pa rin ako sa mga nangyari. Ginawa ko naman ang makakaya ko. Pero siguro,
Masyado lang akong nagtiwala sa aking sarili. Ang panalangin ko na lang, maging maayos sana ang kalagayan ni Kevin. Sana ay makakita siya ng isang taong mamahalin siya, higit pa sa nagawa kong ibigay para sa kanya. Hanggang dito na lang at salamat sa pakikinig sa aking kwento. Sumasa puso, Ira. Sumasa puso sa Super Radio DZBB. Kasama si Tony Aquino. Sumasapuso.